Kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Josias ang ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagdating para sa ating ikalawang araw ng Misa Aguinaldo o ating pagsisimbang gabi. Muli ang pagsisimbang gabi, 9 na araw, katumbas ng 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Maria, kung kaya't kasama si San Jose, atin pong sinasamahan si Maria na maisilang at makarating sila doon sa Belen. So muli na, tingnan nyo nga po ulit ang ating Belen na hinihintay natin na dumating si Kristo. At dyan sa Belen ay talagang mapagnilayan natin na ang Panginoon ay hindi mapipigilan kahit anong flood control project pa ang dumating. Ipapanganak at ipapanganak si Kristo. Kahit pa bumaha o kahit anong sitwasyon ng buhay natin, ipapanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang tanong, sino nga ba itong Panginoon na ito? Sino nga ba itong si Kristo? Kahapon, kung medyo attentive tayo sa mga pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, kahapon sa Ebanghelyo, ang pagpapahayag ay sinasabi, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan. Sabihin nyo nga, San Juan. San Juan. So, malinaw po yun. Ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ngayon naman, ang pagpapahayag, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Mateo. So, kay San Juan, kahapon, nagsimula sa pamamagitan ng pagpapahayag na sinasabing ni Kristo na ang patotoo o ang siyang magpapatotoo kung sino si Kristo, siya ay isang Diyos. Dahil ginagawa lang niya kung ano ang ipinapagawa ng kanyang Ama. So, pinapakilala sa Ebanghelyo ni San Juan ang pagka-Diyos ni Kristo. Ngayon naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinapakilala ang kanyang pagiging tao, ang pagkatao ni Kristo. So, si Kristo, totoong Diyos, totoong tao. Hindi siya half-breed, hindi siya half-half. Siya ay 100% na tao, 100% na Diyos. Malinaw po? Yan. Kaya ngayon, yung patunay na si Kristo ay tao dahil meron siyang pinanggalingang lahi. Kaya nga ang kanyang pahayag, ito ang lahi ni Heso Kristo. Mula pa kay Abraham hanggang kay David, hanggang sa pagkakatapon, hanggang sa magtapos tayo sa pangalan ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Heso Kristo. Naintindihan po ba? Gising pa ba? Yan. Kasi siyempre, kapag nagsisimba tayo, mahalaga na maintindihan natin at mapakinggan natin itong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ang kwento ng kaligtasan natin. Totoong nangyari, hindi imbento o gawa-gawa lamang, hindi kung anumang parang sa pelikula o teleserye. Ito ay totoong kwento. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo ulit, mahalaga ka sa Diyos. Lalo na sa lahat ng mga kabataan dito na talagang, may nagmamahal ba sa akin? Yan. Sana ngayon, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, talagang maramdaman mo at malaman mong may nagmamahal sa iyo. Hindi man yung tao, pero ang Diyos, mahal tayo. At ninais ng Diyos na mabuhay ka. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng Diyos
Hindi ko alam kung ano ang mission mo o purpose mo kung bakit ka binuhay ng Diyos. Pero sana, yun nga, no, mas maging malawak ang ating pagtingin para nang sa ganon, matutunan natin at mapagnilayan natin kung bakit ka nga ba nandito sa mundong ito. Balikan natin ang lahi ni Kristo. May binanggit mula kay Abraham hanggang sa kaduluduluhan kay Jacob na ama ni Jose na asawa ni Maria. Hindi perpekto ang pamilyang pinagmulan ni Kristo. Hindi perpekto ang lahi o angkan na pinagmulan ni Kristo. Marami dito babaero, marami dito makasalanan, marami dito sumuway sa Diyos, marami dito sumamba sa Diyos-Diyosan, nagkamali at nagkasala sa Diyos. Pero hindi huminto ang Diyos na ipagpatuloy ang kanyang pangako ng kaligtasan. Kaya kahit may nagkakamali sa lahing ito, gumagawa pa rin ang Diyos ng paraan para maituwid ang mga pagkakamali ng mga naunang mga lahi. Naintindihan po ba? Ngayon, kung ipagpapatuloy natin ito, kasi siyempre nagpapatuloy ito, kaya ka nga nabuhay, kaya ka nga nandito. Sa mga magulang na naririto, alam ba ng inyong mga anak ang kwento mo? Alam mo ba sa mga kabataan, alam mo ba kung ano ang kwento ng iyong mga magulang? Hanggang saan ang kaya ninyong alalahanin? Kung may magulang ka, sino ang mga kapatid ng iyong magulang? Kung may magulang ka, sino ang kanyang mga magulang? At sino ang kanyang mga magulang? Hanggang saan natin na ikukwento? Dahil noon, nung panahon pa namin, nung mga high school, usong-uso po sa subject namin, yung nagkakaroon tayo ng family tree. No, hindi ko alam kung ginagawa pa ngayon yung family tree. Sino yung magulang, o hanggang sa abot na makakaya, di ba? Kasi yan ay bahagi ng kwento mo, bahagi ka ng kasaysayan ng inyong pamilya. Ngayon, alam mo, isang bagay yan na dapat mong mapagnilayan bago ka pumasok sa pakikipagrelasyon o pakikisama sa isang sinatawag mong mamahalin mo. Huwag na huwag kang makikisama hanggat hindi siya handang magkwento o magbukas ng kanyang buhay sa kung ano ang naranasan niya sa kanyang pamilya. Kapag medyo hindi niya maikwento sa iyo ang kanyang ama o ang kanyang ina o ang kanyang mga kapatid, mahihirapan ka dyan. Kasi yan yung mga taong napakaraming issue sa buhay kasi nga hindi siya buo o maging ang sarili niya, sa sarili niya hindi niya kilala. Anong gagawin natin? Kasi ewan ko, no? Bakit ba ikinakahiya natin ang ating pamilya? Anong gagawin natin? Magpapasko. Para pa naman sa pamilya. Kasi kapag hindi masaya ang pamilya, hindi ka rin magiging masaya. Lahat ng kaligayahan o kasiyahan na ginagawa mo, wala, panakip-butas lang yan doon sa tunay na nararamdaman mo o karanasan mo sa iyong pamilya. Tandaan mo po, gaya ng sinabi ko kanina, sa mga lahing pinagmulan ni Kristo, may mga pumalpak dito. May mga nakagawa ng kasalanan dito. May mga naging dahilan ng pagbagsak ng lahi. May mga dahilan din naman ng mga naging pagbangon ng kanilang lahi dahil nakinig at nanalig sa Diyos. So ngayon, ikaw may sarili kang kwento. Ang tanong lang,
ikaw ba ang mag-aangat sa iyong lahi o isa ka sa magpapasira at magpapabagsak sa iyong lahi? Sa mga kabataan na naririto, no, lalo na yung mga nasa labas, kayo ba ang magpapatuloy ng awayan dito sa gagalangin o kayo ang puputol ng mga riot-riot dito sa gagalangin? Kasi yung mga, anong tawag dyan? Yung noon pa, ng mga panahon ng mga batang Tondo, batang Sputnik, batang, ano pa ba yung mga tawag dyan? Na dati kapag sinabing Tondo, di ba? Tondo, nakakatakot. So babaguhin ba natin ito sa pamamagitan ninyo o ipagpapatuloy ninyo na matatakot ang mga tao sa Tondo, sa gagalangin? Hinay-hinay tayo, ha? Kasi mahirap po yung lagi natin sinisisi sa ating mga magulang o sa ating pamilya kung ano ka ngayon o kung bakit ka ganyan ngayon. Pero maganda, no? Kamusta ka nga ba? Kamusta ka sa pamilya? Kamusta ang nanay at tatay mo? Kaya mo bang ikwento? Kung ano man yan, no? Minsan kasi ayaw natin pinag-uusapan, lalo na, ay, wag na natin pag-usapan yan. Dahil hindi nga maganda. Pero alam niyo, hindi sa para ungkatin yung sugat, hindi para ungkatin yung sama ng loob, kinikwento natin para matuto tayo at matuto ang susunod na henerasyon. Kasi hanggat hindi tayo natututo doon, uulitin lang natin ang uulitin ng pagkakamali ng nakalipas. Isa hindi mo naiintindihan, di ba? Nagalit ka lang. Bakit? Eh yung tatay mo, may kinasamang iba, yung magulang mo, may ginawang ibang pamilya, at galit na galit ka. Pero tingnan mo ikaw ngayon, nakakailang babae ka na, nakakailang kinakasama ka na. Naiintindihan niyo ba? Diba? Pag bubuksan mo lang, minsan galit na galit ka sa nanay mo. Pero ikaw, kung ano yung kinagagalit mo sa nanay mo, ikaw na rin yung nagiging katulad ng nanay mo. At kapag sinabi, para ka ng nanay mo, galit na galit ka na rin. Kasi hindi nga inaalam anong pinanggagawa. Bakit naghihigpit ang mga magulang mo sa iyo ngayon? Ng iba naman, sinisisi ninyo ang inyong mga magulang kasi hindi kayo nakapag-aral. Eh kasi yung mga magulang mo, hindi rin nakapag-aral. Pero gaya ng sabi ko, meron kang sariling buhay. Meron kang sariling kwento. Kaya nga, anong gagawin mo ba? Itutuloy mo ba ang pagkakamali o itatama mo ang pagkakamali? Kasi kung hindi ka kayang pag-aralin, desisyon mo kung mag-aaral ka o hindi. Kung nagkamali ang iyong mga magulang, desisyon mo kung gagawin mo din ang kanilang pagkakamali o aayusin mo ang buhay mo. Nasaan ka dyan? Ano ba? Mapuputol na ba ang pagkakamali o maitatama na natin? Kaya isa pong bahagi na nandoon sa bilen natin, nandun yung poster, mga mukha ng ating Pangulo at ng Vice Presidente. Yung tarpaulin, at least yung tarpaulin nakakatulong para matakpan yung mga butas ng bubungan. No? Pero kailangan natin ipagdasal ang ating Pangulo at ang Vice Presidente. Sa kanila na ba matatapos ang korupsyon o ipagpapatuloy nila ang korupsyon? Kasi nabigyan ng pagkakataon. Diba? Laging may pagkakataon. Nagkaroon tayo ng dating Pangulong Marcos. Nagkaroon tayo ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, bagong Marcos, bagong Duterteng lahi.
So, itutuwid ba nila ang pagkakamali? Itatama ba nila ang pagkakamali? O gagawa din sila ng mga maling desisyon? Sa kanila nakasalalay ang buong Pilipinas. Aahon na ba ang Pilipinas o babagsak ulit ang Pilipinas? Balik tayo sa iyo. Magiging maayos na ba ang pamilya mo? O sisirain mo din ang pamilya mo? Tapos isisisi mo sa mga magulang, sa lahi mo, kung bakit nagkaganyan? Panibagong pagkakataon ito. Kaya nga sa bawat pagsilang, isinilang ka at ang inaasahan, magiging tapat ka sa Diyos. Kasi sa mga kamalian ng desisyon natin, bunga ng pagiging di tapat sa Diyos. Sana po, imbis na yung mga sakit, ngalo pa ngayon, magkikita-kita kayo ulit. Marami mga pamilya nagre-reunion kapag Pasko, so magkikita-kita yung magkakapatid. Huwag nyo nang ungkatin yung mga samaan ng loob. Magkwentuhan lang kayo at minsan kapag malawak ang pangunawa ng isa, pinagtatawanan na lang natin kung ano ang mga pinag-aawayan natin noon. At iwasan nyo na yung pag nagkita, uy, di ba yan yung anak ni na pumatol kay Di ba yan yun? Di ba yan yung... Tigil-tigilan nyo yan, pipektosan mo kayo Paano aatin yung mga kabataan? Iparinig ninyo sa mga pamangkin, sa mga apo ninyo, kung ano ang kwento ng inyong pamilya at kung paano kayo nakabangon, paano kayo ulit nagkaintindihan nang sa ganon, malaman din nila. Hindi yung, bakit hindi napapansinan si tito at tita? Wala lang, puro pangit na kwento ang maririnig. Pero ulitin ko po, may sarili kang kwento na dapat mong simulan o ipagpatuloy. Pero ang isang malinaw, gusto ng Diyos, maging mabuti ka at mapabuti ang kalagayan ng iyong pamilya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.